Jeremy Grant at dating mga players ng Lakers yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mga hindi kilalang NBA executive ang hindi naniniwala na magagawa ni Jeremy Grant na ma-improve ang Lakers sakaling ma-trade ito dito. Lalo at ito daw si Jeremy Grant ay may hindi magandang kontrata, na kung saan ay hanggang sa 2028 pa ang huling taon nito sa kanyang kontrata na may player option. Bagamat isa nga daw itong shooter ay hindi naman daw ito isang mahusay na defender. Kaya hindi daw sigurado na mas mahusay pa ito na player kesa kay Rui Hachimura. Dahil dito ay useless lang daw na i-trade si Rui na may kasamang first round picks para kay Jeremy Grant. Ang problema kasi sa ngayon mga idol kaya hindi pa natutuloy ang nasabing trade sa pagitan ng Lakers at Portland Trail Blazers, ay ayaw tanggapin ng Portland ang kontrata ni D'Angelo Russell. Gusto na rin kasi ng Portland na i-trade si Jeremy Grant kasama ni Anthony Simons. Lalo at kahit na mahuhusay na mga players ang mga ito ay hindi naman nila madala sa playoffs ang kanilang kupunan. Kaya naman ay gusto na ng Portland na i-trade ang nasabing dalawang players para makapagsimula na sila ng pagre-rebuild. Na ang gusto nga nilang makuha dito sa Lakers ay yung batang players na may kasama pang draft picks na magagamit nila sa kanilang future. Kaya naman ay dito rin nagdalawang isip ang Lakers kung papayag ba sila sa gusto ng Portland. Lalo at walang kasiguraduhan na itong si Jeremy Grant ay bagay sa kanilang lineup kasama nila LeBron James at Anthony Davis. Kayang-kaya naman ng Lakers na mapunan ang kahinaan ni Jeremy Grant sa kanyang depensa. Lalo at andin sila Austin Reeves at Jared Vanderbilt na makakasama ni Anthony Davis sa depensa. At ito naman si Jeremy Grant ay maaari naman na maging third option sa scoring ng Lakers sa likod nila LeBron at Davis. Pero minsan daw kasi ay inconsistent ang performance ni Jeremy Grant. Kaya dapat talagang pag-isipan ng Lakers kung gagawa ba sila ng trade sa Portland Trail Blazers. O titingin pa sila ng ibang mga players na available sa trade kagaya na lang nila Cameron Johnson at Lauri Markkanen. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na makuha ng Lakers itong si Jeremy Grant? Samantalang mga dating players ng Lakers noong nanalo sila ng NBA Championship sa NBA Bubble ay dismayado sa ginawa ng Lakers. Nasa isang podcast na Above the Rim ay naimbitahan ang mga dating players ng Lakers na sila Dwight Howard, Quinn Cook at DeMarcus Cousins. At dito nga ay ibinahagi nila ang kanilang saloobin matapos nilang manalo ng championship ng season na yon sa NBA Bubble. Na para pa nga kay Dwight Howard na ang 2020 Lakers daw ang best team ng taon na yon. At ang isang bagay nga daw na kinaiinis niya ay hindi daw pinanatili ng Lakers ang lahat ng kanilang mga players na magkakasama sa kanilang roster. Kumbaga mga idol ang iba ay i-trade ng Lakers at ang iba naman ay hinayaan na mag-sign sa ibang kupunan. Na para pa kay DeMarcus Cousins ang chemistry nga daw noon ng Lakers ay masyadong mataas. At masaya nga daw sila na magkakasama bilang isang kupunan. Yan nga mga idol ang sinabi nila Dwight Howard at DeMarcus Cousins. Nagrabe nga naman ang ganda ng chemistry noon ng Lakers na isa sa naging dahilan kung bakit sila nanalo sa NBA Finals laban sa Miami Heat. Na kung saan ay nakuha ng Lakers ang kanilang ika-number 17 NBA Championship banner. Pero syempre mga idol ang NBA ay isang negosyo kaya kahit ano pwedeng mangyari lalo na kapag patungkol ito sa kanilang kontrata. Pero simula nang nanalo ang Lakers ng NBA title noong 2020 ay hindi na muling nanalo ang Lakers ng isang championship. Kaya sayang talaga at hindi na panatili ng Lakers ang katulad nila Danny Green, Dwight Howard, JaVale McGee at Rajon Rondo ng sumunod na season. Na kung nanatili lang sana ang mga ito ay baka nag-back-to-back champion pa ang Lakers. Pero kayo mga idol, nanghinayang din ba kayo sa lineup ng Lakers sa sumunod na season matapos nilang manalo ng NBA title noong 2020?